ang kapatirang Diablo Squad o mas kilala ngayon sa tawag na Guardians. Dito sa Pilipinas, napakaraming kapatiran ang naglipa na, mga kapatirang nagtayuan. Pero teka, hindi ito para magpasikat o para magkagulo ang isa't isa. Tinayo ito para magsilbi sa bayan, maging isang ehemplo ng kabataan. Tulad na lang ng bida natin ngayon, ang kapatirang Diablo Squad o Guardians. Konting kaalaman lang, alam mo bang hindi lang sa universidad nabuo ang mga fraternity o kapatiran? Tulad na lang ng Guardians Brotherhood na nauna nang sumikat bilang isang Diablo Squad. Ito ay samahan ng mga sundalo, mga tagapagligtas ng ating bayan. Pero teka, bakit Diablo ang tawag kung tagapagligtas sila ng bayan? Hindi ito demonyo o kung anong iniisip mo ha, dahil may mga meaning ang bawat isang letra ng Diablo. Tulad na lang ng D ay doubtless, ang I ingenious, ang A advocator, ang B barren, ang L liberty, at ang O naman ay honest. Kaya tinawag itong Diablo, na kung iisipin ay hindi talaga masama ang ibig sabihin. Sila ay mga matatapang na naglilingkod sa ating bayan. Yan, pasok mo kasi. Nabuo ang Diablo Squad na pinanggalingan ng Guardians noong 1976. Noon ay may 11 miyembro lang ito na puro alagad ng batas. So, puro pulis o sundalo sila. Pinangunahan ito ni Sergeant Lebreo Abraham Jergao Jr. Siya lang naman at tinaguri ang Grand Master Founder ng Diablo Squad. Ayon sa kanya, ang Diablo Squad ay isang kapatiran ng mga sundalo. Mga sundalong may mataas na mithiin at puso para sa ating bayang sinilangan. Alam mo bang isa siyang commander sa Sitio Kidana sa Maguindanao noon, at di kalaunan ay nalipat siya sa Barangay Bantog sa South Cotabato para sa bagong misyon nilang gagawin doon. At noong 1979 ay nailipat na naman siya sa Lanao del Norte. Dito niya na nakilala si Kapitan Hil Lapu-Lapu at si Kapitan Anastasio. Isa rin siya sa mga sundalong naroon. Ang dalawang ito ay inalok niyang sumali sa Diablo Squad, at di kalaunan ay mayroon silang naipasok na 5 abogado na kilala bilang Magic 5. Nagkaisa sila para sa Diablo Squad at para sa magandang mithiin nito para sa bayan at para sa kapayapaan. At dahil sa sobrang sikat ng Diablo Squad ay pinipirata na sila ng mga tao. Ibinibintang sa kanila ang pagkawala ng mga personalidad at itinuring silang banta sa loob ng sandataang Pilipinas. Pero hindi lahat yan ay totoo, dahil lang ito sa mga chismis ng mga tao, at di kalaunan na alarma ang tropa. Noon ngang November 1984, sinimulang litisin ang kasong ibinato sa Diablo Squad. Kaya napagkaisahan itong buwagin, pero hindi pumayag ang Grand Master Founder ng Diablo Squad. Bagkos nakiusap siya na palitan na lang, at ginawa itong Guardians Brotherhood Incorporated. At dito na nga nagsimula ang bagong kabanata ng Diablo Squad, na ngayon ay Guardians na. At para may patuloy din ang magandang adhikain ng grupo, hindi man sa mga sundalo ay sa mga sibilyan na lamang. Marami ang mga miyembro nito. Alam mo bang si President Duterte at ang pambansang kamaong Manny Pacquiao ay isa sa mga miyembro ng Guardians? Ganyan sila kalakas at katindi. Dito, yung number mo ng Guardians, I don't know what year is that? Guardians Brotherhood. That's a Brotherhood. Bago tayo magtapos, uulitin ko, maraming salamat sa panonood nyo. So this is been YT. Maraming salamat. I'm out.